Isang mapagpalang gabi mga ginigili kong tagapakinig at sumusubaybay sa FOM HK Gospel Podcast. Sa gabi pong ito ay ating pong pagbulayan at talakayin ang tatlong talata na isinasaad ng sulat o ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 11, talata 28 hanggang 30. The Bible says, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Pagpalain po nawa ng Diyos sa pagkabasa sa Kanyang salita. Ang maraming Diyos na mapagmahal, dakila at makapangyarihan, maraming salamat sa gabing ito, Diyos, na muli mong binigay sa amin upang kami ay magbulay-bulay mula, O Diyos, sa iyong salita. Pagpalain mo, God, ang iyong anak na nakikinig ngayon. Dalayan ko, Panginoon, na siya ay mapagpala at higit sa lahat ay makasumpong siya, O Diyos, ng kapahingahan mula sa iyong salita. Hayaan, Panginoon, na sa kanyang panginginain ay maranasan niya, O Diyos, ang iyong pangusap at hayaan mo kapahayagan mo, God, ay malaya niyang maintindihan at maunawaan upang higit sa lahat ay kanya rin, Panginoong, malakaran ang iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Minamahal kong kapatid kay Kristo, alam po ba ninyo na ng mga sandaling iyon na sinabi ni Jesus, "O Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, pinasasalamatan kita sapagkat ikinubli mo ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino. Ngunit inihayag mo ang mga ito sa mga sanggol. Gayon nga, Ama, sapagkat ito ang nakalulugod sa iyong paningin. Ibinigay na sa akin ng Ama ang lahat ng mga bagay. Walang sinumang lubos na nakakakilala sa anak kundi ang Ama. Gayon din, walang sinumang lubos na nakakakilala sa Ama kundi ang anak. At ang sinumang ibig pagpahayagan ng anak, kung kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lupa, pumarito kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sabagat ako ay maamo at mababang loob, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Ito ay sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan." Pagpalain po nawa ng Diyos ang pagkabasa sa Kanyang salita. Minamahal kong kapatid kay Kristo, ng mga panahon iyon ay diniklara ng Panginoon ang Kanyang pasasalamat sa Diyos. At alam po natin na sa gitna ng Kanyang kapaguran ay tanging Ama ang naging Kanyang kapahingahan, ang kanyang pakipag-usap sa Ama, ang kanyang pananatiling nasa gitna ng pagsunod sa kalooban ng Ama. Alam po niyo, marami po sa atin ang tunay na pagod na pagod. Ang iba ay sobrang pagod. Pagod sa gawain, pagod sa emosyon, at minsan napapagod din yung ating espiritu. Nakakapagod ang buhay, sabi ng iba. Mahabang oras sa trabaho, malayo pa sa pamilya, lalo na yung mga kapatiran na nasa ibang bansa at doon ay nangangamuhan. Ang iba pag-uwi sa bahay, pagod na, matutulog para makapagpahinga, ngunit ang hirap gumising kasi nga ay kailangan na uling pumasok sa trabaho, at kung hindi ka naman papasok sa trabaho, siguradong absent at mababawasan ng sweldo. Sa mga kapatiran naman nangangamuhan, pag hindi ka bumangon ng maaga, ay naku, makakatikim ka ng mura o di kaya naman ay masisigawan ka ng iyong employer. So hindi po pwedeng ganon. Hindi rin pwedeng hindi ka pumasok dahil tiyak na pag ikaw ay kinuha mo ang iyong sweldo sa katapusan, ay tiyak na may kaltas nito. Kaya nga naisip mo at kahit paano ay sinisikap mo talagang kahit na sobrang pagod ka nung nakaraang araw, ay pipilitin mo pa rin bumangon ng maaga upang pumasok sa trabaho.
Kapag naisip mong marami kang kailangan bayaran, kailangan ng mga panggasto para sa pamilya, kaya kailangang tiisin ang pagod. Na kahit pagod, sige pa rin sa kakakayod. So ang iba pilit na nagsusumikap, ang mga estudyante ay talagang nag-aaral para nga naman sila maging honor student. Ang mga nanay nila na nasa abroad ay tunay na nagsasakripisyo para maipadala sa kanila, pambayad sa mga books at maging sa mga miscellaneous. At ang pinakamatindi ito, ang pinakamalaking bayarin ay ang kanilang mga tuition fee. Ang iba ay gusto talaga nilang makaangat sa buhay. Kung kaya nga, minsan ay ginagawa nilang araw at ang gabi ay araw. So ang iba nagtatrabaho, panay overtime kasi nga gustong, magkaroon ng increase sa kanilang mga sahod o di kaya ay madagdagan kahit paano yung kanilang kita at tumaas ang kanilang sweldo at makaranas naman ng masiyahan sila sa buhay. Ngunit kahit anong sikap, alam nyo na parang kulang. Parang meron kayong hinahanap na hanggang ngayon ay hindi nyo makuha. Mas mainam sana kung pagkatapos mong magpagod ay masisiyahan ka. Ngunit mas nakakapagod yung hirap ka na tapos wala ka pa ring, naati ka, wala pa ring accomplishment o achievement or hindi ka pa rin fulfilled sa buhay sabagat hindi mo na tatamo yung mga inaati o iyong inaasam at mga pinapangarap sa buhay. Kung kaya nga nasa sambit mo, nakakapagod na. So ganito ang kalagayan ng mga taong inaanyayahan ni Jesus. Sabi ng Panginoon Jesus, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nahihirapan o pagod na, parang wala ng lakas, kayong mga hapong-hapuna, kayong magkukwit na at sobrang nabibigat ang lubha sa inyong pasanik. Buong buhay nila, akala nila tama ang itinuturo sa kanila ng mga Pariseo na sinasabing kailangan nilang sumunod sa kautusan, mga tradisyon at mga ritual upang maging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Sa halip na mapalapit sa Diyos, ay papalayo pala sila. At ito ang pasaning ipinatong sa balikat nila at pilit na dinadala nila sa pag-aakalang papalapit sila sa Diyos. Lahat ng tao ay merong ganitong pangangailangan. Gusto nilang mapalapit sa Diyos. Ang iba ay nasa point of denial na pinagtatakpan ng iba pang mga mali nilang gawa. O ang iba naman ay pilit na gumagawa para mapalapit sa Diyos. Tulad ng pag-attend at paglilingkod sa church o di kaya ay pagtulong sa kapwa. Pero alam mo kapatid kong minamahal, minsan naisip mo may kulang. Anumang pagod sa pagsisikap na mapalapit sa Diyos, kulang. Anumang sikap na bigyang kasiyahan ng sarili at ibaling sa ibang bagay tulad ng pera, karir, tulad ng mga libangan mo, kahit na nga ikaw ay nagtitiktok o kaya naman ay minsan ay pag may chance ka at pinayagan ka ng iyong employer na makauwi ng Pinas o uwi ka para makapagbakasyon. Ang iba naman ay ang kanilang priority, ang kanilang mga pamilya, ang iba ay sa mga ambisyon nila. Pero alam mo ba, minsan nararamdaman mo kulang pa rin para maibsan ang iyong pagod. Marirealize natin na walang anuman sa mundo ang tunay na mga pagbibigay kasiyahan sa ating sarili at sabi nga ay nothing satisfies. Kulang, laging pagod. Ikaw nga, kung ganito ang kalagayan mo, ikaw ang kausap ng Panginoong Hesus. O ikaw nga kapatid na nakikinig ngayon. Sabi niya sa iyo, lumapit ka sa akin, pero okay naman ang kalagayan ko, sabi mo. Masayang pamilya, maayos na ministry, di ba? Ay ano sabi ng Panginoon? Lumapit ka sa akin. Sa akin? Na parang wala na yatang pag-asang maayos ang pamilya namin? Makaahon sa utang at makapamuhay ng may kapayapaan at kagalakan, tapos sasabihin mo, lumapit ka sa akin? Adik ako sa pera at sa kahalayan at hindi siguro interesado sa akin. Sabi na Jesus, lumapit ka sa akin. Kristiyano na ako, Lord. Lumapit na ako sa iyo noon pa. Oo, ikaw rin. Lumapit ka sa akin hanggat merong bagay o tao, ambisyon o motibo na nakapaglalayo sa iyo sa Panginoon, ang paanyaya sa lahat, lumapit kayo sa akin. O kapatid, kasama ka. Kayong lahat. Aminin mo man o hindi,
kailangan natin ng Panginoon at mananatili pa rin sa iyo ang kanyang paanyaya. Huwag mo munang isipin ng mga damit na lalaban mo mamaya o bukas pagkagising mo. Huwag mo munang isipin yung mga babaunin ng anak mo kung ikaw ay nasa probinsya o kung ikaw ay nasa Manila o kung saan ka man naroon ngayon, saan ka man lugar, saan bansa. Huwag mo munang isipin yung mga bagay o mga napanood mo kagabi do sa teleserye habang nanonood ka kung ano man pinapanood mo. Huwag mo munang isipin ang isang tao o isang babae o lalaki na nakarasan mo doon sa Facebook. May sinasabi sa iyo ngayon ang Panginoong Hesus. Oo, ikaw nga, hindi lang sa katabi mo, kundi sa iyo. Alam mo, personal ang kanyang paanyaya. Sabi niya, lumapit ka sa akin. Naririnig mo ba nagsasalita sa iyo ang Panginoon? Hindi si Pastor Johnny ang naririnig mo. Si Jesus ang nagsasalita sa Biblia na pinaunawa ng kanyang banal na Espiritu na personal ang paanyaya sa kanya o sa iyo. Hindi lang ito ang pinadala sa iba. Siya mismo ang nagdala ng imbitasyon para matanggap mo at ngayon din sabihin sa kanya kung ano ang tugon mo. Kung hanggang ngayon ay pumupunta ka rito tuwing linggo para makinig sa sermon, o di kaya naman ay may panahon na para isipin mo na kaya ka naririto ay pang marinig ang Panginoon Jesucristo na narito ang kanyang Espiritu na totoong nagsasalita sa atin, na kung nakinig lang sana tayo, disin sana ay merong nabago sa buhay mo. Sabi ng Panginoon, lumapit ka sa akin. Hindi sa isang bagay, kundi sa Kanya, kay Jesus. Hindi sa isang pangarap, kundi sa Kanya. Pumunta ka. Hindi sa church, kundi sa Kanya. Hindi sa isang kaibigan, kundi kung may mabigat kang dinadala, kundi sa Kanya. Kapag hindi ka nasisiyahan sa trabaho mo, hindi ka nasisiyahan sa asawa mo, sa employer mo, o kung saan man, lumapit ka sa Kanya. Hindi kung kani-kanino ka lumalapit, kundi kay Jesus ka lumapit. Kapag nabibigatan ka sa kasalanang dinadala mo ngayon, nako kapatid kong minamahal, napakatinding kabigatan yan at kahihirap dalahin, lalo na ang nagpapabigat sa iyo ay kasalanan. Kaya nga huwag magkatubilian, sabi ng Panginoon, lumapit ka sa akin. Huwag nang piliin ang daan papalayo sa Diyos. Huwag nang magpaligoy-ligoy, huwag nang kumanan o kumaliwa. Kundi ang sabi ng Panginoon, dumiretso ka sa akin. Lumapit ka sa akin. At ang sabi ng Panginoon, bakit sinasabi natin sa Panginoon, bakit ako lalapit sa iyo? Kasi sabi niya, ikaw ay bibigyan niya ng kapahingahan. Hindi pahinga ng iyong katawan ang binabanggit niya dito, kundi ang pahinga na kung saan ay kahit na pagod ka sa iyong espiritu, pagod ka sa iyong emosyon, na kapag lumapit ka sa Kanya, paggising mo, kinabukasan may lakas ka. Na pag namatulog ka man sa gabing ito, payapa ka. Lahat tayo pagod sa pamumuhay. Minsan nakakaramdam tayo na feeling natin na walang direksyon ng ating buhay. Ang ating paglalakbay sa buhay na ito ay tila baga walang patutunguhan. Pagod na pilit na pinagtatakpan ng kasalanan na iba pang mga kasalanan at ng mga kaabalahan sa mga ministry, sa gawain sa church at kung ano-ano pa. Kung kaya nga ang sabi ng Panginoon, lumapit ka sa Kanya sapagkat sa Kanya makakatagpo ka ng kapahingahan para sa iyong kaluluwa. Hindi ito tinatawag na rest in peace sapagkat ng rest in peace, kapatid ko minamahal, ay tiyak na sa sementeryo ka pupulutin. Pero ang sinasabi ng Panginoon na kapahingahan ay totoong pahinga na tanging sa Kanya lamang mararanasan kung mayroon kang malalim na relasyon sa Diyos. Ang sabi niya, kagalakan ang iniiwan ko sa inyo, na sa kabila ng iyong kabiguan sa buhay, meron pa rin siyang kapayapaan na ni-offer sa iyo. Sa kabila ng iyong kaguluhan sa iyong pamilya, sa hindi ninyo naayos na relasyon ng inyong asawa, kung minsan
ay mga matinding mga personal issue na pang-pamilya o pang-relasyon, na kung bakit hindi ka makatulog sapagkat hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo nagkakaayos ng iyong minamahal sa buhay. And yet, sabi mo kay Lord, Lord, pagod na ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nais ko nang mag-quit. Nais ko nang mag-give up. Pero kapatid ko minamahal, bago ka mag-give up, bakit hindi mo muna tugunin ang paanyaya ng Panginoon, lumapit ka sa akin. Sabagat sa Kanya matatagpuan mo ang kapayapaan na hindi mo matatagpuan kahit maglibot ka man sa buong mundo. Wala nang ibang lugar kung saan makakamit mo ito maliban sa paanan ni Kristo. Sa Kanya na walang sawa sa paanyaya sa mga taong sobra kung minsan ang titigas ng ulo at ayaw bitawan ang mga hawak-hawak nilang nagbibigay ng kapaguran, ang mga bagay na ayaw nilang bitawan na ito'y nagdudulot ng matinding kabigatan, nagdudulot ng matinding kasalanan. Kung hanggat hawak mo yan kapatid at di mo binibitawan, mahihirapan kang lumapit sa Panginoon. Kaya ka nga pinalalapit ang Panginoon para tanggalin niya sa iyo ang lahat ng mga bagay na nagpapabigat sa puso mo, nagpapabigat sa buhay mo. That's why hirap ka, lagi kang may struggle, wala kang kapayapaan. Pinipilit mong gawin ang mga bagay na hindi mo magawa sabagat ang akala mo sa magitan ng iyong lakas, mamagitan ng iyong karunungan, ay kaya mong mapag-isa na magagawa mo, solusyonan ang mga bagay kahit wala kang tulong ng gagaling sa itaas. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung sino man ang nauuhaw, lumapit sa akin at uminom. Sabi niya sa Juan 7:37, ang sino mang uminom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. At ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal na tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya kapatid kong minamahal, ganun din ang sabi niya. Sabi niya, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom. Ang sumasampalataya sa akin ay hindi na kailanman mauuhaw. So narito ang tubig. Kayong mga nauuhaw, ang mga walang salapi ay lumapit din dito. Bumili kayo ng pagkain at ito'y kanin nyo. Bumili kayo ng alak at gatas kahit walang salaping pambayad. Bakit gumugugol kayo ng salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? At bakit nyo inuubos ang perang kinita ng mga bagay na nasa inyo ay hindi nagbibigay kasiyahan? Makinig kayong mabuti sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Yung po sinasabi niya pa ng ating Panginoon sa Isaiah chapter 55 verse 1-2. Na sinasabi niya doon, kapatid ko minamahal, sa Kanya ka lumapit, Siya ang kailangan mo. Hindi si Bombay, hindi ang mga financing institution o financing loan company na pwedeng magpautang sa iyo. Kailangan mo ang Panginoon. Siya ang makatutugon sa iyong pangangailangan. He alone can satisfy your needs. Huwag na kayong maging mapagmalaki at sabihin, hindi na natin kailangan yan. Kaya nga narito kasi alam mo na kailangan mo ang tulong ng Panginoon. Pero bakit bukas pagpasok mo sa trabaho, paggising mo, tatrabaho ka na naman, gagawa ka na naman, hindi ba't kailangan mo ang kalakasan? Hindi ba't kailangan mo ang kapayapaan? Kailangan mo ang kapangyarihan ng Diyos upang ikaw ay susugan, upang ikay makatayo, upang ikay muling makagawa. Maaari sinasabi mong nasubukan mo nang sayangin ang pagod mo. Bakit hindi ka naman lumapit ngayon sa Kanya na makapag-alis ng lahat ng iyong kapaguran at magbibigay ng lahat ng iyong kailangan sa buhay? Kapatid kong minamahal, minsan tinatanong mo, paano ako makatitiyak na paglapit sa Kanya ay magiging tunay na kasiyahan ko sa buhay? Bakit tulad din yan na paglapit mo sa tatay mo, sa boyfriend mo, na sa bandang huli ay nabigo lang ako? Sinasabi mo, sino ba si Jesus?
na nag-aanyaya na lumapit sa Kanya. Hindi ba't sinabi niya, bago ang Kanyang paanyaya para talagang makinig ka, ang lahat ng bagay ay binibigay na sa akin ng Ama. Ibig sabihin, lahat ng kapamalaan, lahat ng kapangyarihan ay binigay na ng Diyos Ama sa ating Panginoong Hesus. At ang sabi niya, bago siya umakyat pabalik sa langit, all authority in heaven and on earth has been given to me. So tinawag niya ang Ama sa kanyang panalangin sa verse 25 na sabi niya, Panginoon ng langit at lupa. Si Jesus din ang Panginoon ng langit at ng lupa. Ang nangangako sa iyo ay ang Lord of heaven and earth, na siyang makakagawa ng lahat, makapagbibigay ng lahat ng kailangan mo. Hindi lamang siya isang presidente ng isang bansa, kundi siya ang Panginoon. Siya ang Diyos, ang iyong manlilikha, ang iyong tagapagligtas. Jesus is Lord of all, and He will give you all the rest you need in life. For He alone can satisfy all your desires. Kung kaya nga kapatid kong minamahal, huwag ka nang magmatigas sa Panginoon. Lumapit ka sa Kanya. Lumapit ka at magpakumbaba sa Diyos. Sabihin mong hindi mo kaya. Sabihin mong kailangan mo siya. Na kung wala ang Panginoon, kung wala ang Kanyang kapangyarihan, hindi mo kakayanin ang mga lahat ng mga dalahin mo sa buhay. Ang lahat ng mabibigat mong problema na hanggang ngayon ay hindi nagkakaroon ng kalutasan sabagat hindi mo ito nilalapit sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man na hindi makararating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Walang iba, siya lang. Kaya nga kapatid ko minamahal, bakit hindi ka pa lumapit sa Diyos? Ang maraming Diyos na mapagmahal, dakila at makapangyarihan, maraming salamat sa buhay ng iyong anak na nakinig ngayon sa podcast na ito. Dalain ko, Diyos, na ibsan mo anuman ang kanyang kabigatan, anuman ang kanyang kalagayan, maraming sirkumstansya o mga problemang kanyang kinakaharap sa buhay. May mga pagkakataon, O Diyos, na siya, O God, ay gusto nang mag-quit, gusto nang mag-give up. But Lord, we pray and we also declare, Panginoon, na kung kami ay lalapit sa iyo, O Diyos, sapagkat Ikaw, O God, ang may kontrol sa lahat ng bagay. Ikaw ang makagagawa ng mga bagay, Panginoon, na kahit na mahirap, O Lord God, sa paningin ng tao, pero lahat ng bagay ay posible sa iyo. Kaya nga, Panginoon, bigyan mo ng assurance ang iyong anak na ito, na kung siya ay lalapit lamang sa iyo, Panginoon, magkakaroon siya, O God, ng kapayapaan, marirestore, O God, ang kanyang relasyon sa iyo, ang kagalakan na hindi niya, Panginoon, maipaliwanag ay patuloy niyang mararanasan, sabagat tanging Ikaw lamang, Panginoon, ang siyang nagbibigay, O God, ng kalutasan sa lahat ng problema, ang nagsabing na kung kami lalapit sa iyo, kami pagpapahingan mo. Salamat, O Diyos, sa iyong anak na ito. Napagod man siya at napapagod man sa mga sandaling ito. Pero sa iyo, Panginoon, pag siya'y lumapit, iibsan mo ang kanyang kapaguran. Makakaranas siya ng ibayong kapahingahan sa iyong dakilang presensya. Father, we thank you. We thank you for the word and the message that you have just delivered, O Father God. Sa lahat, maging sa iyong anak na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.